Bagong rekomendasyon patungkol sa pag-inom ng alak na nagbabawal o nagtuturo na ito ay iwasan ng mga taong may pangunahing problema sa obesity, chronic hepatitis C infection, hepatitis B virus infection, or yung may mga history of gastric bypass. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya dyan sa mga alak na alak dyan, panoorin mo tong video na to. Tara, let's go! Ayun na nga mga tol, ayon dito sa medscape.com, new ACG guidelines offer recommendations for alcohol-associated liver disease. Pero bago natin pag-usapan yan, syempre 'di ba, medyo tingin-tingin tayo dito para makarelate naman yung iba dyan na hindi naman talaga na-expose sa ganitong mga gawain o yung sinasabi nating pag-inom na nga ng alak. So kamakailan lang kamakailan talaga last year pala last year ay nag-viral to yung tiger na meme sa social media, yung mukha ni Kuya at syempre yung sitwasyon niya na nag-viral sa internet na ginawan pa nga ng kanta nito ni Boss Sean. Ito ba yung official channel niya, yung laging pag may viral ay ginagawa ng kanta. So play natin, 'di ba? Pero ginawa si Gero. Tiger, isipin mo yun. Isipin mo yun, Tiger. Ginawa si Gero, teacher yan. Tiger. Tiger. Oh, 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 Tiger. 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 Oh, 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 Tiger. Umikot-ikot na ang utak ko, kaya napasok ako sa ibang kwarto. Gusto ko sanang makinig lang, pero hindi yata nagustuhan ni ma'am. She pushed me out but I don't wanna get up. So ang nangyari, the classroom got so loud. Siguro ay nagalit na si teacher, kaya pinatawag na niya si Oh, yun guys, yun. No, tiger talaga kasi yung tiger yata yung guard yata sa school nila, at itong si Kuya ay nakagawa ng skandalo na sa tingin ko naman ay hindi rin na nagustuhan yung nangyari, at lalo na nag-viral siya, At ito, tingnan natin yung ibang pictures dito, Shot puno na lang sa mga broken dyan, Ganyan lagi maririnig mo, MP, at yung iba after mag-MP, RH naman, Diba? Yun yung mga ganyan ng kalagayan hanggang sa ngayon. So ito naman, pasensya na dun sa mga nakukuha ko picture sa Google. Hindi ko kalala kung sino sila guys, basta kinuha ko lang yung picture nila. Inopen lang natin. Ito naman, ethyl alcohol casino. So yung isang kakalala ko dati, sabi niya pwede daw inumin yan, Talaga, ewan ko kung may umiinom ba talaga niya. Drinking alcohol cause iba na ang iyong kakol. Yan, natawa ko nung una ko nakita yan, pero ngayon hindi na ako natatawa. Dalawang klase ng tao, tuwing tag-init, kape yung isa na inom. Inom ba yun? Kahit mainit na yung panahon, nagkakape pa rin. Tapos yung iba naman, tanghaling tapat, ganun. So ang hirap ng rumrelate pag hindi ka na nainom. Porket umiinom ng alak manginginom na. Di ba pwedeng umiinom lang ng alak kasi alak ka ng pake sa akin. Ayan na. Sige, natawa na tayo kunyari doon. So ayun na, balikan natin yung pinag-uusapan natin. Yun nga guys, yung pinag-uusapan natin ay patungkol sa actually recommendations lang naman ito. Kumbaga, hindi naman ito any kind of rules na tatali o talagang pagbabawalan na ang mga tao. Ito ay rekomendasyon at pagmamotivate sa tao na iwasan ang alcohol. So sabi dito, to curb o ibig sabihin i-restrain o pigilan ang mga sakit na may kaugnayan sa pag-inom ng alak o ALD, alcohol associated liver disease, para mabawasan daw yung mga kaso nito na ito ay kailangang i-avoid ng mga tao. Sabi dito, should be avoided among those with underlying obesity, chronic hepatitis C infection, hepatitis B virus infection, or a history of gastric bypass according to a new clinical guidelines. Yan ay ayon sa bagong clinical guideline galing sa American College of Gastroenterology. So para sa mga hindi nakakaalam, ang American College of Gastroenterology, ito ay association founded in 1932 na nag-hold ng mga annual meetings para sa mga regional postgraduate na nagpapatuloy ng pag-aaral. At sabi nga ay mahigit sa
18,000 physicians mula sa 86 countries ang member ng ACG. So hindi lang siya parang lugar kung saan nag-aaral yung mga tao, kundi kilala na siya talaga. Kaya siguro makikita mo sa internet may nagbabasa talaga ng mga guidelines nila. Sabi dito, the ACG provides its members with scientific information on digestive health and the etiology, symptomatology, and treatment of GI disorders. So hindi natin papalawakin yan, basta isa silang kilalang asosasyon. Sila yung naglabas ng guidelines na nagsasabi iwasan na ang pagkonsumo, no? I-avoid nitong mga tao na may kaugnayan sa karamdaman na ito, no? O may history of gastric bypass, obesity, chronic hepatitis C infection. Ano yung mga binanggit natin kanina na alam naman natin na hindi naman talaga maganda ang dulot ng alak physically and mentally para sa kahit na sino. Sabi nga dito sa mentalhealth.org, so isang portion yung basahin natin dito, no? Yung sa alcohol and mental health. Alcohol problems and mental ill health are closely linked. May kaugnayan, no? Research shows that people who drink alcohol are more likely to develop mental health problems. It's also true that people with severe mental illness are more likely to have alcohol problems. This may be because they self-meditate, meaning they drink to deal with difficult feelings or symptoms. So ito daw yung nagiging lunas ng mga tao sa kanilang mga sabi nga dito, self-medicate, sariling gamutan ng ginagawa nila para malunasan yung hirap na nararamdaman nila o iba pang sintomas na gaya ng sinasabi dito. Pero bakit kaya nire-recommenda nila itong i-avoid o iwasan ng mga taong may problema sa obesity, diba? Yung mga binanggit natin kanina, chronic hepatitis C and B, kasama dun yung yung may history ng gastric bypass. At kahit nga anong research natin naman, diba, talaga namang may contribution ito eh. Alam natin na may dating yung sinasabi nila dahil sabi nga makakapag-contribute talaga itong pag-inom ng alak sa mga sakit na nabanggit. Kumbaga, may sakit ka ng ganoon, lalala pa kung nainom ka ng alak. Pero ang katanungan, no, bakit doon mo lang nire-recommenda, no? Kasi nga naiintindihan, pilit natin inuulit-ulit na may contribution, lalong lalala nga yung sakit mo. Pero 'di ba, ang sa akin lang, bakit kailangan mo, 'di ba, i-mention yung mga specific na sakit na iyon? Siguro nga totoo na mas lalala pa kasi ang karamdaman ng mga tao na may ganoon ng kalagayan tapos iinom pa ng alak. But in the end, wala naman talagang maitutulong sa atin ito. Kaysa may sakit ka na o wala ka pang sakit, 'di ba? Nasa tao pa rin naman ang desisyon na 'yan. Pero minsan mapapansin natin parang tila nagiging hypocrisy maging sa mga scientifico o sa mga patungkol sa mga pag-aaral, lalo na sa medisina, yung mga ganitong klaseng usapin. 'Di ba? Kasi pag nirekomenda mo yung isang bagay, sa akin lang, no, 'di ba? Opinion ko lang naman 'to, hindi ko alam kung ano opinion ng iba diyan. Pero para sa akin, 'di ba? Pag sinabi mo doon sa mga bagay na yon lamang nakapokus ka na sasabihin mong i-avoid, hindi ba nagiging way pa to, nagiging daan pa to para magkaroon ng justification yung mga umiinom, 'di ba? Lalo pa nilang sasabihin na malakas pa sila sa kalabaw kaya okay lang. Wala naman silang sakit kaya okay lang. Wala itong pinag-iba sa ibang bisyo. Basta't moderate na lang daw, 'di ba? Para ano, dahan-dahan lang tayong mamatay. 'Di ba? Nakakatawang isipin, pero ang totoo, sinisira lang ang katawan natin nito. Kaysa meron ka ng sakit o wala. Kung wala ka pang sakit, bumubuo ka ng sakit. Alam ko 'yan dahil galing na ako diyan. Hindi rin talaga mareresolba ang problema mo. Lalo pang ang lumalala, lalo pang tumitindi yung depression mo. Nasasayang ang oras at panahon natin. Tumatanda ka ng wala kang napapala. Tapos madadagdagan pa yun, 'di ba? Magkakasakit ka pa, 'di ba? Kung nandun ka sa ganung kalagayan. Nasa iyo ang desisyon. Pero ikaw na nanonood nito, anong masasabi mo sa usapin na ito? Please comment down below at pag-usapan natin 'yan. And syempre, kita tayo ulit sa susunod na video. See ya. Ingat kayo. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.